Sigurado ka na bang handa ang iyong hardin sa pagpasok ng taglamig? Napitas na ang huling mga kamatis. Nagpapangiti na ang mga kalabasa. Parang pwede nang magpahinga. Pero alam mo ba na ngayong Setyembre, maaari kang gumawa ng mga pagkakamali na literal na sisira sa iyong susunod na ani? Ngayon, tatalakayin natin ang top 7 ng pinakamadalas at pinakamapanganib na pagkakamali na nagagawa ng mga hardinero ngayong Setyembre. Mga pagkakamaling maaaring magpawalang saysay sa buong ani mo sa susunod na taon. At nangangako ako, ang ilan sa mga ito ay tiyak na ikagugulat mo. Ang Setyembre sa hardin ay hindi pa katapusan, kundi sa halip, isang maikling pahinga bago ang panibagong season. Ito'y isang mapanlinlang na katahimikan kung saan naghahanda ang kalikasan sa mahaba nitong pahinga. Pero sa mismong panahong ito, inilalatag ang pundasyon ng kalusugan at pagiging mabunga ng iyong magiging hardin. Bawat kilos mo o kawalan ng kilos ngayong Setyembre ay may matagalang epekto na makikita lang sa tagsibol. Kaya alamin natin kung saan nakatago ang mga pinakamapanganib na bitag. Kaya simulan natin sa pinakapopular at marahil pinakamapaminsalang pagkakamali. Ito ang pagkakamali numero 1, ang iwanang hindi ginalaw ang inyong hardin o gulayan pagkatapos ng anihan. Tapos na ang pag-ani, masakit na ang likod, at parang ang kalikasan na mismo ang bahala. Marami ang nag-iisip na ang naiwang labi ng halaman ay mabulok at magiging isang mahusay na pataba. Makatuwiran, hindi ba? Pero sa totoo lang, kayo mismo ang gumagawa ng isang time bomb para sa inyong susunod na ani. Lalo na ito sa mga naiiwang bahagi ng mga halaman tulad ng kamatis, patatas, sili, at maging ang mga baging ng pipino at kalabasa. Sa buong tag-init, ang mga halaman na ito ay nakakolekta ng iba't ibang uri ng sakit o karamdaman. Ang mga spore ng Phytophthora, powdery mildew, cladosporiosis, lahat ng ito ay hindi namamatay sa pagdating ng malamig na panahon. Naghi-hibernate lang sila, komportabling nakapwesto sa tuyong dahon at tangkay. Hindi lang ito basta-bastang basura ng halaman. Ito ay isang tunay na five-star hotel para sa mga peste at sakit. Isipin niyo, ang mga larva ng Colorado beetle, whitefly, itlog ng aphids, lahat sila ay naghahanda ng isang komportabling pamamahinga sa taglamig mismo sa inyong mga kamangtaniman upang sa tagsibol ay magdiwang ng isang tunay na pista sa inyong mga bata at malambot na tanim. Ano ang dapat gawin? Ang sagot ay malinaw. Walang awa na alisin ang lahat hanggang sa huling dahon. At pansinin, isang napakahalagang paalala. Huwag na huwag ninyong ipadala ang mga may sakit na labi ng halaman na ito sa inyong compost pile. Dahil dito, mahahawaan lang ang lahat ng inyong magiging compost. Ang pinakamahusay at pinakaligtas na paraan ay sunugin ang mga labi ng halaman o dalhin ito ng malayo sa inyong bakuran. Tanging sa ganitong paraan lamang ninyo mapuputol ang masamang siklo ng mga sakit. Ayos, nalinisan na natin ang mga taniman mula sa mga damo at labi ng halaman at ang lupa ay naging malinis at hubad. Dito naman tayo madalas magkamali sa pangalawang pagkakataon. Ang akalaing magpapahinga na lang ang lupa ng kusa. Ang basta hukayin ng lupa at iwanang nakatiwangwang sa ilalim ng bukas na kalangitan hanggang tagsibol para itong magpadala ng sundalo sa labanan ng walang pananggalang. Ang hubad na lupa ay walang kalaban-laban sa malalakas na ulan at hangin ng taglagas. Isipin ninyo, inaanod ng walang habas ng malalakas na ulan mula sa pinakamayabong na bahagi ng lupa ang lahat ng sustansya na pinaghirapan ninyong ilagay noong tag-init. Tinutuyo naman ng hangin at inaanod ang pinakamahalagang butil ng humus. Sa huli, pagdating ng tagsibol,
ang inyong lupa ay nagiging siksik, mahirap at walang buhay. Hindi ito nagpapahinga, bagkus ay bumababa ang kalidad at nauubusan ng sustansya. Kaya, ano ang dapat gawin? Ang sagot ay simple. Ang lupa ay kailangan pakainin at takpan. At ang Setyembre ang pinakamagandang panahon para dito. Ang pinakasimpleng paraan ay maglagay ng organikong pataba, ang mahusay na nabubulok na compost o binulok na dumi ng hayop na pantay-pantay na ipinamahagi sa mga kama ng taniman at bahagyang ihinalo sa lupa ay gagawa ng tunay na himala. Ngunit mayroon ding mas eleganting paraan, ang pagtatanim ng cover crops o tinatawag na berdeng pataba. Ang mustasa, pasilya, oats, ang mga halamang ito ay tunay na tagapagligtas. Ang kanilang mga ugat ay nagpapaluwag sa lupa ng mas mahusay kaysa sa anumang pala, at ang berdeng bahagi ng halaman na inyo lang isasama sa lupa ay magiging napakagandang nutrisyon. Bukod pa rito, ang mustasa ay mahusay ding nagde-disinfect ng lupa. Ito ay 3 beses na benepisyo para sa inyong susunod na ani. Ang totoo niyan, pagdating ng Setyembre, hindi pa lubusang nakapasok ang mga halaman sa kanilang pahinga o dormant state, at ang matinding pagpuputol, lalo na sa mga namumungang puno at halaman ng berry, ay nagsisilbing panimula. Pinupukaw nito ang pagtubo ng mga bago at batang usbong. Iniisip ng halaman, aha, naputulan ako. Kailangan kong bilisan ang pagpapalago ng dahon at bagong sanga. At kinugugol nito ang huling lakas at sustansya na dapat nitong iniipon para sa taglamig. At ano ang mangyayari sa huli? Ang mga malambot at sariwang sanga na ito ay hindi na lang aabot para tumibay at maging kahoy bago dumating ang matinding lamig. Tiyak na mamamatay sila sa lamig. Pero kalahati pa lang yan ang problema. Ang pangunahing problema ay ang halaman na ginugol ang lakas nito sa walang kwentang paglago ay papasok sa taglamig na mahina. Sa tagsibol, hindi ka makakakuha ng masaganang pamumulaklak at saganang ani, kundi isang mahina at may sakit na halaman na may mga sangang nagyelo na magiging daanan ng mga impeksyon. Siyempre, kailangan ang pagpuputol ng mga tuyo at may sakit na sanga. Ngunit ang malawakang pagpuputol para hubugin ang halaman ay mas mainam na ipagpaliban sa huling bahagi ng taglagas o sa unang bahagi ng tagsibol. Sa totoo lang, ang inyong hardin ay nagiging isang tirahan para sa mga peste at sakit na nagpapalipas ng taglamig. Sa mga bitak ng balat ng puno, sa ilalim ng mga nalaglag na dahon, at sa itaas na bahagi ng lupa malapit sa ugat, doon komportable silang nagtatago. Ang mga pupa ng uod ng prutas, mga itlog ng aphid, at mga spore ng scab at moniliosis. Hindi sila nawawala. Naghihintay lang sila ng tagsibol para sa unang init ng panahon upang simulan muli ang kanilang mapanirang gawain. At pagdating ng tagsibol, gigising silang gutom at puno ng lakas. Kaya naman, ang Setyembre at Oktubre, lalo na pagkatapos malaglag ang mga dahon, ay isang kritikal at napakahalagang panahon para sa tinatawag na eradication treatment or paglilinis ng hardin. Kapag wala ng dahon ng mga puno, maaari kang gumamit ng mga solusyon na may mataas na konsentrasyon na kung ginamit sa tag-init ay maaaring makasunog sa mga dahon. Halimbawa, ang pag-spray ng 5% solusyon ng iron sulfate or 7% solusyon ng urea. Kinakailangang masaganang ispray hindi lang ang mga sanga at puno, kundi pati na rin ang lupa sa paligid ng puno. Ang isang pamamaraang ito ay kayang puksain ang hanggang 80% ng mga peste at sakit na nagpapalipas ng taglamig. Isipin ninyo, gaano na lang kadali ang inyong pakikipaglaban para sa masaganang ani sa susunod na tagsibol. Isipin ninyo, sa talim ng inyong gunting na pang-prune na ginamit ninyo sa
pagputol ng may sakit na sanga ay naiwan ng katas at maliliit na bahagi ng halaman. Sa inyong pala o asarol naman, may naiwang bukol-bukol na lupa na punong-puno ng spores ng fungi at bakterya. Hindi ito mawawala sa paglipas ng panahon. At pagdating ng bagong taniman, sa muling paggamit ninyo ng mga kasangkapang ito, kayo ang magiging pangunahing tagapagdala ng sakit sa buong inyong hardin. Kayo mismo ang maglilipat ng impeksyon mula sa nakaraang panahon patungo sa bago. Ang inyong gunting na pang-prune ay magiging parang maruming hiringgilya na magtatakaw ng sakit sa bawat malusog na halaman na mahahawakan nito. Bukod pa rito, ang halumigmig at dumi ay direktang daan sa kalawang. Ang mapurol at kinakalawang na kasangkapan ay hindi nagpuputol ng malinis, kundi nagpapunit at nagpapasa sa mga hibla ng halaman na nagiiwan ng malalaki at punit-punit na sugat. Ang mga sugat na ito ay nagiging bukas na pintuan para sa anumang uri ng impeksyon, kaya't simple lang ang patakaran. Matapos ang panahon ng pagtatanim, ayusin ang inyong mga kasangkapan. Linisin ang mga ito mula sa lupa at mga labi ng halaman. Disimpektahin ng alkohol o anumang angkop na disinfektante. Patalasin ang mga talim at pahiran ng langis ng makina. Hindi lang ito simpleng pag-aalaga sa inyong mga gamit. Ito ay mahalagang bahagi ng personal na kalinisan ng inyong hardin. Ngunit sa katotohanan, ang akala mong kumot na nagbibigay ginhawa ay nagiging isang nakamamatay at nakakasakal na sapin para sa iyong damuhan. Sa ilalim ng mga pag-ulan, sa taglagas, at kalaunan ay ng niebe, ang mga dahon ay nagsasama-sama at nagiging makapal, siksik, at hindi nalalagusan ng hangin na sapin. Sa ilalim ng saping ito, hindi na makahinga ang damo. Nagsisimula itong mabulok, masira, at magkasakit. Ito ang perpektong kondisyon para lumaganap ang tinatawag na snow mold at iba pang sakit na dulot ng fungi. Pagdating ng tagsibol at matunaw na ang nyebe, magugulat ka na lang na imbis na makita ang iyong berdeng damuhan, ang sasalubong sa iyo ay mga patay, dilaw na bahagi at parang putik na kulay abo. Kaya naman, mahigpit ang patakaran para sa damuhan pagdating ng taglagas. Dapat ay ganap na malinis ang lahat ng nalaglag na dahon. Huwag maging tamad, kumuha ng panlipas o fanrake at linisin ang mga ito. At ang mga nalikom na dahon ay hindi basura, kundi isang napakahalagang yaman. Ilagay ang mga ito sa compost pile at sa loob ng 1 o 2 taon, makakakuha ka ng mahusay na leaf mold or pampataba sa lupa. O kaya, gamitin ang mga ito bilang pantakip o mulch para sa mga taniman na pang-winter at sa mga ugat ng mga halamang sensitibo sa lamig. Ang paggagrake sa taglagas ang magsisilbing garantiya mo para magkaroon ng malusog at magandang damuhan sa tagsibol. Una sa lahat, pag-uusapan natin ang bawang na itatanim sa taglagas. Ang bawang na naitanim sa taglagas ang nakakapag-ugat ng maayos bago dumating ang lamig at sa pagdating ng tagsibol, mabilis itong sumisibol sa unang sikat pa lang ng araw. Bilang resulta, makakakuha ka ng malalaki, malusog, at makatas na ulo ng bawang na. Kung sa tagsibol mo itinanim, ay pangarap na lang. Ganoon din ang sa sibuyas na pangtanim. Ang pagtatanim bago magtaglamig ay magagarantiya sa iyo ng pinakamaagang gulay na dahon at matitibay na sibuyas. Paano naman ang mga bulaklak? Ang Setyembre ang pangunahing panahon ng pagtatanim para sa karamihan ng mga halamang may bulb. Mga tulip, narcissus, hyacinth, crocus. Lahat sila ay dapat itanim sa taglagas para mapasaya ka ng kanilang marilag na pamumulaklak sa susunod na tagsibol. Isipin mo, habang ang mga kapitbahay mo ay mayroon pang bakanting kama, ikaw ay mayroon ng tunay na dagat ng makukulay na bulaklak. Dagdag pa rito, sa Setyembre, pwede ka pang maghasik
ng mabilis lumaking gulay tulad ng spinach o arugula at makakuha ng isa pang maliit ngunit napakasarap na ani bago pa man dumating ang matinding lamig. Kaya naman, ang Setyembre ay hindi panahon para sumuko, kundi panahon para maglatag ng pundasyon para sa pinakamaagang ani at kagandahan sa susunod na taon. At narito ang pinakamahalaga at marahil ay medyo nakakagulat na punto. Ang lahat ng pitong pagkakamaling ito ay nag-uugat sa isang karaniwang maling akala. Iniisip natin na ang Setyembre ay ang katapusan ng panahon ng pagtatanim, ang oras ng pag-aani at pag-iimbak. Pero sa totoo lang, ito ang nakatagong simula ng lahat. Ang tunay na malaking pagkakamali ay ang mag-isip na ito ay katapusan imbes na paghahanda. Ang bawat kilos sa ating hardin sa Taglagas ay hindi pamamaalam sa taong nagdaan, kundi direktang pamumuhunan para sa susunod na taon. Kapag inalis mo ang mga may sakit na bahagi ng halaman, hindi mo lang nililinis ang iyong taniman. Ginagawa mo itong isang sanitary cleanup para sa mga susunod na itatanim. At kapag nagtanim ka ng cover crops o green manure, mga panakip lupa, hindi mo lang basta tinatakpan ng lupa, kundi naghahanda ka ng masustansyang almusal para sa mga punla sa tagsibol. Ang tamang pag-aalaga sa gulayan mo ngayong Setyembre ay hindi lang basta paglilinis. Ito ang pinakamahalagang pamumuhunan sa iyong tagumpay sa susunod na taon. Ito ang pundasyon. Kung wala ito, kahit ang pinakamagandang binhi at ang pinakamasusing pag-aalaga sa tagsibol ay maaaring hindi magbigay ng inaasahang ani. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, sana ay suportahan nyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Malaking tulong ito para makalikha pa kami ng mas maraming bagong content para sa inyo. At para sa inyo, ano ang tingin ninyo ang pinakamahalagang gawain sa hardin ngayong Setyembre? O baka naman mayroon kayong sariling sikretong paraan sa paghahanda para sa taglamig? Ibahagi nyo sa comment section. Magpalitan tayo ng kaalaman at karanasan.